Sumabog ang itinuturing na pinakaaktibong bulkan sa bansang Africa. Nagmistulang fountain ay binuga nitong lava. Aabot po sa 400 metro ang taas ng lava fountain ng bulkang Nyamuragira sa bansang Congo. Ayon sa isang volcanologist, yun na raw ang posibleng pinakamatinding pagsabog ng nasabing bulkan ngayong siglo. Sa kabila nito, wala naman daw dapat ikatakot ang mga naninirahan malapit sa bulkan. Sa Amerika, iniharap sa publiko sa unang pagkakataon ang kambal na batang Pinay matapos na tagumpay na mapaghiwalay. Ayan na po ngayon sina Angelica at si Angelina sa buko. Emosyonal ang kanilang ina habang nagpapasalamat sa mga tumulong. Sabik raw siyang makita ang kambal na maglaro ng magkahiwalay. Bago ang operasyon, magkadikit mula dibdib hanggang tiyan sina Angelica at Angelina. Nitong November 1, sumalang sila sa 10 oras na operasyon sa isang ospital sa California. Nilagyan sila ng special plates para masuportahan ang kanilang buto sa dibdib. Ayon sa mga doktor, mabilis na nakarecover ang kambal. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Merong isang bahagi ng EDSA Buendia na lubang delikado dahil sa kawalan ng ilaw. Kaya napansin o naisipan ng isang tinatawag ng concerned citizen na sumangguni na sa MMDA at sa DPWH. Pero sa halip na solusyon, kalituhan daw ang napala niya. Dahil ang dalawang ahensya na yan, nagturuan daw sa pananagutan. Para magkamaalaman na kung alin talaga sa dalawang tanggapan ng gobyerno na yan ang dapat magpailaw sa EDSA. Sa kalsada na yan, sa Buendia, nabagita na ang investigador ng bayan. Simple lang ang naging pakiusap ni Ronel Quizon sa Facebook page ng MMDA. Galing kasi ako noon sa labas gabi. And then pagpunta ko, nakita ko na madilim. Tapos naalala ko na, nga pala, dapat pa-post ko sa MMDA ito. Baka sakali lang ako na baka may silbi yung Facebook site na yun. Ang kawalan ng ilaw sa kahabaan ng EDSA Buendia, South at Northbound ika nga ang nagtulak kay Ronel na magreklamo. Sabi nila, i-forward daw nila sa DPWH. So, ang ginawa ko, sumulit ako sa DPWH Facebook site. Pero ang paghanap ng solusyon sa kawalan ng ilaw sa EDSA Buendia, nauwi lang sa pagtuturuan ng dalawang ahensya ng gobyerno. And then, sabi nila, forward nila sa MMDA. Bad trip yun. Kumbaga, siyempre, sino ba talaga sa inyo? Kung hindi alam nitong isa, sino yung gagawa? Di wala. Kaya namang kaliwat kanan din ang pagpuna online sa naging tugon ng MMDA at DPWH. At para matapos na ang turuan, inalam ng investigador ng bayan kung kaninong pananagutan nga ba ang pagpapailaw sa EDSA Buendia. Kaya medyo nagkaturuan kasi nga may mini-maintain ang local, mini-maintain ang MMDA, mini-maintain ang DPWH. Nung umupo si Secretary Singson, pinailawan niya yung tunnel pero hindi na ikabit ng DPWH yung nasa ibabaw. So yun nga yung nirereklamo. Kasi sila talaga naman ang nag-maintain dun sa area ngayon, except yung sa may tunnel. Sa kabila nito, inapuna ng dalawang ahensya na yan ang pagpapailaw sa kahabaan ng EDSA Buendia. Para hindi kami mag-overlap, mag-uusap kami. Ano ba yung bibilhin namin? Ano yung bibilhin nila? Initially, nakapagbili kami ng around 13 sets at ang pailaw yon, ano? Binigay namin sa MMDA. Basta naayos lang itong aming procurement at na-deliver dito yung mga supplies, ipapagawa agad natin yung iba. Magtiyak ng MMDA at DPWH, magkakailaw na sa kahabaan na yan ng EDSA Buendia bago raw matapos ang taon. Asahan po namin yan. Dahil kung hindi nyo po yan aksyonan o aaksyonan, asahan po ninyo ito. Hindi namin kayo tatantanan. Binisita ni Jeneline Magsaysay ang anak niyang si Ramon Joseph Bautista na nakakulong sa Parañaque City Jail. Pasado alas 3:30 kaninang hapon nang dumating doon si Magsaysay kasama ang dalawang kamag-anak. Wala pang isang oras, lumabas na rin sila ng kulungan. Hindi na gaanong nagsalita si Magsaysay tungkol sa anak, kinamusta lang daw niya ang lagay nito. Next time po. Kamusta po siya? Okay lang naman po. Thank you. May doktor na raw na titingin kay dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Arroyo sa bansang Singapore. Ayon po ito
kay Candaba, Pampanga Mayor Jerry Pelayo na kabalin at malapit na kaibigan ni Arroyo. Huli raw silang nagkita kahapon at hinatirang pangaraw niya ito ng gatas ng kalabaw. Bagamat nasa mabuti raw kalagayan ng dating Pangulo, bakas pa rin daw ang iniinda nitong sakit. Kaya nga nagpapasalamat si Pelayo sa pagpayag ng Korte Suprema na makapagpagamot sa ibang bansa si Arroyo. Bigyan po natin chance magpalakas at ako po'y naniniwala na harapin niya po yung kaso, no? At darating ang araw, malalam po natin kung ano po talaga yung katotohanan. Abangan ang pagsagip sa dalawang dalagita mula sa tumirik na carnival ride sa bansang China. Daang puno itinanim sa San Jose, Camarines Sur, katuwang ang GMA Kapuso Foundation. At kambing sa Amerika, marunong daw mag-surfing? Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.